Hello, magandang gabi po. Uli yung RSV, Respiratory Syncytial Virus Part 2 ang ating discussion ngayong gabi po. So yan, dun tayo sa pathogenesis ng RSV. Ang RSV bronchiolitis sa mga baby ay exclusively virus. Kasi nga respiratory syncytial virus siya. Pero hindi gaanong malinaw kung gaano kadalas ang superimposed bacterial infection dito sa RSV. Pero there is evidence that bacterial pneumonia can be triggered by respiratory viral infection, including with RSV. So hindi malinaw kung gaano kadalas na mayroong magkakabakterya, pero kapag may virus na previously, pero magkaroon ng bacterial pneumonia. Kaya kapag tumatagal, initially virus, minsan kaya mapapansin nyo yung mga doktor nagbibigay din ng antibiotic o antibacterial, lalo na kapag naka-confine na yung pasyente, di po ba? A large clinical study of pneumococcal vaccine showed that childhood vaccination reduced the incidence of viral pneumonia by approximately 30%. So hindi nila maintindihan bakit kapag nagbibigay sila ng pneumococcal vaccine, which is for the bacteria na sakit ng pneumonia, bakit nare-reduce ang mga viral pneumonia ng 30%, suggesting viral bacterial interactions, sabi nung author dun sa chapter ng RSV, that we currently do not fully understand. So sila yung nagsusulat ng libro, pero sa totoo lang daw hindi nila lubos maunawaan ang mga bagay-bagay na yan sa RSV. Di po ba kasi kaya ang science ongoing ang mga research and studies po kasi talagang minsan hindi nila pa talaga 100% na understand yung mga sakit. Ngayon, punta tayo sa clinical manifestation ng RSV. Kasi po ito yung mga nakikita namin sa mga pasyente. Siyempre kapag may RSV po, may sipon, tapos may ubo, nag-hatching, tsaka may low-grade fever, yung mga 37.8, 38, maganon. Tapos kapag may bronchiolitis na, meron na siyang wheeze, audible wheeze. Ibig sabihin, kahit hindi mo gamitin yung stethoscope, maririnig mo na parang gumagano na yung paghinga niya. May wheezes na. Kahit walang stethoscope, maririnig mo. Tapos kapag naman may stethoscope, pag pinakinggan mo, there is diffuse fine inspiratory crackles and expiratory wheezes. O diba? Yun ay kapag mild, tapos ang x-ray normal. Sige, pag mild. Pagka lumala po, yung cough and wheezing nagwo-worsen. Tapos nagkakaroon ng takip niya. Pagka binilang mo yung paghinga niya, more than 70 per minute na. Tapos meron ng intercostal, subcostal retraction, yung lumulubog yung muscle sa pagitan ng ribs. Tapos nakikita mo yun ng ribs pagka umihinga. Tapos meron ng peripheral cyanosis. Yung malamig na po yung mga kamay, daliri, at paa, malamig na kasi kulang na yung blood circulation doon. Tapos kulay blue pa minsan. Tapos meron tayong tinatawag na air hunger. Kapag lumala na yung RSV. Air hunger is the uncomfortable sensation of not being able to breathe deeply, aka shortness of breath or dyspnea. Kanina may nakita akong pasyente, yung pag-inhale niya kasi ganito pagpasok yung butas ng ilong, bumubuka, may retractions, tapos para siyang lasing kasi kulang na yung oxygen sa brain. Tapos pag inhale, exhale, yun yung normal, di ba? Sa kanya, inhale, exhale, kalahati lang. O, di ba? Para pina-admit ko na yung pasyente na yun kasi moderate pneumonia, moderate risk na kasi pagka ganun, di po ba? Pwede yung RSV. Ayan. Air hunger is a distressing feeling of breathlessness. Tapos, ayan Tapos, restlessness. Yung bata inaantok,
kasi kulang oxygen sa brain. Pero kapag ka naalimpungatan yan, hindi siya mapakali kasi nga nahihirapan siyang huminga, di po ba? Tapos, chest x-ray of infants hospitalized with RSV bronchiolitis have normal findings in approximately 30% of cases. Kaya dapat wag nating awayin ng mga radiologists kapag ka lumabas yung chest x-ray ay normal. Kasi kapag ka mga RSV bronchiolitis, RSV pneumonia, minsan talaga normal yung chest x-ray. Yung iba naman may air trapping. Ibig sabihin kasi kapag ka mag-expire na, hindi maka-expire ng todo-todo, parang like hyper-aerated yung kanyang chest x-ray, masyadong black naman yung x-ray niya. Di po ba? In some infants, the course of the illness may resemble that of pneumonia. Sipon, ubo, nahirapan namin nga, hindi na ko dumedede, tapos listlessness. Yung state of lacking energy and enthusiasm pa, making a person feel unmotivated, lethargic, and unwilling to do anything requiring effort. Parang yung ex mo dati, di ba? Walang ka-effort. Walang kagana-gana sa buhay. Walang energy. Ganun yung mga batang may RSV pneumonia. So, fever is an inconsistent sign in RSV infection. Kaya yung ibang mga bata, hirap huminga o kaya maraming plema, pero wala namang lagnat. So, hindi lahat ng may RSV or RSV pneumonia ay may lagnat. Yun lang po muna, nagugutom na ako. Thank you.